Sa isang liblib na baryo sa lalawigan ng Pangasinan, nakatira ang isang dalagang ang pangalan ay Lira. Siya ay 22 taong gulang, payat, tahimik, at kilala sa baryo bilang isang mabait at masipag na babae. Bata pa lamang siya nang mamatay ang kanyang tunay na ina, at mula noon, nagbago na ang takbo ng kanyang buhay. Ang ama ni Lira na si Ramon ay muling nag-asawa makalipas ang 2 taon. Ang babaeng napangasawa niya ay si Doña Celia, isang babaeng may malamig na tingin, matalim magsalita, at kilala sa baryo bilang mayabang at mapagmataas. Sa simula, nagpanggap si Doña Celia na mabait kay Lira, ngunit habang lumilipas ang panahon, unti-unting lumabas ang kanyang tunay na ugali. Para kay Doña Celia, si Lira ay hindi anak, kundi isang pabigat. Wala kang silbi rito, madalas niyang sabihin. Kumakain ka lang pero wala kang naiaambag. Araw-araw, si Lira ang gumagawa ng lahat ng gawain sa bahay, paglalaba, pagluluto, pag-igib ng tubig, at pati pag-aalaga sa mga hayop. Samantalang ang anak ni Doña Celia sa unang asawa, si Maritz, ay walang ginagawa kundi mag-ayos ng sarili at mangarap ng marangyang buhay. Tahimik lang si Lira. Hindi siya sumasagot. Hindi siya lumalaban. Dahil sa isip niya, iyon ang utang niya sa ama niyang nagpalaki sa kanya. Ngunit isang gabi may nangyaring hindi inaasahan. Habang kumakain sila ng hapunan, biglang nagsalita si Doña Celia. Mabagal, ngunit puno ng kaseryosohan ang kanyang tinig. Ramon, sabi niya, may napagdesisyonan na ako tungkol kay Lira. Napatingin ang ama ni Lira sa kanya. Ano iyon? Ngumiti si Doña Celia, isang ngiting hindi maganda ang ibig sabihin. Panahon na para mag-asawa si Lira. Nabigla si Lira. Muntik niyang mabitawan ang kutsara. Aano po, mahina niyang tanong. Ngunit hindi siya pinansin ni Doña Celia. May nakausap na akong lalaki, patuloy niya. Tahimik, may sariling bahay at handang pakasalan si Lira kaagad. Nanlamig ang buong katawan ni Lira. Ama, nanginginig niyang tawag kay Ramon, hindi pa po ako handa. Tumahimik ang mesa. Yumuko si Ramon. Halatang nahihirapan siya, ngunit wala siyang lakas ng loob na tumutol sa asawa. Anak, mahina niyang sabi, baka ito ang makabubuti para sa'yo. Napaluha si Lira. Hindi siya naniwala sa narinig niya. Kinabukasan, nalaman ni Lira ang buong katotohanan. Ang lalaking ipapakasal sa kanya ay isang bulag. Ang pangalan nito ay Elias, 35 taong gulang, walang asawa, at namumuhay mag-isa sa isang lumang bahay sa gilid ng baryo. Bulag siya mula pagkabata dahil sa isang aksidente. Nang marinig ito ni Lira, parang gumuho ang mundo niya. Bakit po siya? Tanong niya kay Doña Celia. Sumimangot ang madrasta niya. May reklamo ka pa? Wala nang ibang gustong pumatol sa'yo. Masakit ang mga salitang iyon. Ngunit mas masakit ang katotohanang hindi siya pinagtanggol ng sariling ama. Sa loob-loob ni Doña Celia, may iba siyang dahilan. Ayaw niyang manatili si Lira sa bahay. Ayaw niyang may kahati sa mana. At higit sa lahat, ayaw niyang masapawan ng kagandahan at kabaitan ni Lira ang sariling anak. Para sa kanya, ang pagpapakasal kay Elias ay isang mabilis at tahimik na solusyon. Dumating ang araw na ipinakilala si Lira kay Elias. Nagkita sila sa bahay ng lalaki. Tahimik ang paligid. Amoy kahoy at lumang aklat ang loob ng bahay. Nakaupo si Elias sa isang silya, may hawak na baston, at nakaharap sa direksyong hindi niya nakikita. Magandang araw, magalang niyang bati. Hindi makapagsalita si Lira. Hindi dahil sa bulag si Elias, kundi dahil sa kakaibang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Ang tinig ni Elias ay mahinahon. Walang yabang. Walang kalupitan. Ikaw si Lira, tama, tanong niya. Oo po, sagot niya. Hindi niya inaasahan ang susunod na sinabi ng lalaki. Hindi kita pipilitin, sabi ni Elias. Kung ayaw mo, maaari mong tanggihan ang kasal. Nagulat si Lira. Talaga po? Tumango si Elias. Hindi ko kailangan ng asawang napilitan lang. Ngunit bago pa makapagsalita si Lira, biglang sumabat si Doña Celia. Anong sinasabi mo dyan? Mataray niyang sabi. Napag-usapan na natin ito. Humigpit ang hawak ni Lira sa palda niya. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tumakbo. Pero wala siyang lakas. Makaraan ng 1 linggo, itinakda ang kasal.
Walang handaan. Walang saya. Isang simpleng seremonya lamang sa munisipyo. Habang naglalakad si Lira papunta sa altar, pakiramdam niya ay parang siya ay iniaalay, hindi bilang asawa, kundi bilang problema na gustong ipamigay. Nang matapos ang kasal, hindi man lang siya niyakap ng ama niya. Tahimik lamang itong tumango na parang humihingi ng tawad sa paraang hindi nito masabi. At doon nagsimula ang bagong buhay ni Lira, isang buhay na hindi niya pinili. Sa bahay ni Elias, tahimik ang mga araw. Walang sigawan. Walang mura. Ngunit puno ng tanong ang isip ni Lira. Bakit ganito kabait ang isang lalaking hindi niya kilala? Bakit hindi niya nararamdaman ang takot na inaasahan niya? Isang gabi, habang nagluluto siya ng hapunan, biglang nagsalita si Elias. Lira, sabi niya, alam kong hindi mo ako mahal. Napatigil si Lira. Patawad, Podi. Ngumiti si Elias. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Alam ko kung bakit ka napunta rito. Nagulat si Lira. Paano niyo po nalaman? Tumahimik sandali si Elias. Bulag ako, sabi niya, pero hindi ako tanga. Doon nagsimulang mabuo ang isang kakaibang koneksyon, hindi sa mata, kundi sa puso. Ngunit hindi alam ni Lira, at ng buong baryo, na may itinatagong lihim si Elias, isang katotohanang kapag nalaman, ay magpapabago sa lahat. Isang katotohanang magpapaiyak sa kanyang madrasta. At isang katotohanang nakakagulat. Matapos ang kasal, tuluyan ang tumira si Lira sa bahay ni Elias. Ang bahay ay luma, gawa sa kahoy, at may bakas ng katahimikan sa bawat sulok. Hindi ito marangya, ngunit maayos. May maliit na bakuran sa likod at isang puno ng mangga na tila matagal nang nakabantay sa lugar. Sa unang mga araw, pakiramdam ni Lira ay isa siyang bisita na hindi alam kung hanggang kailan mananatili. Gigising siya ng maaga, maglilinis ng bahay, at magluluto ng pagkain, gaya ng nakasanayan niya sa bahay ng kanyang ama. Ngunit dito, may isang malaking pagkakaiba. Hindi siya sinisigawan. Hindi siya minamaliit. Hindi siya tinatawag na pabigat. Isang umaga, habang nagwawalis siya sa harap ng bahay, narinig niya ang tinig ni Elias mula sa loob. Lira, huwag mong linisin ang bakuran ngayon. Napahinto siya. Bakit po? Mainit, sagot ni Elias. Baka mapagod ka. Nanlaki ang mata ni Lira. Hindi siya sanay na may nag-aalala sa kanya. Oo po, mahina niyang sagot. Sa loob ng bahay, napansin ni Lira kung gaano kaingat kumilos si Elias. May marka ang sahig para alam nito kung saan lalakad. May ayos ang mga gamit. Kahit bulag, tila kabisado nito ang bawat sulok ng bahay. Isang hapon, habang nagluluto si Lira, napansin niyang may hawak na lumang libro si Elias. Marunong po ba kayong magbasa ng Braille? Tanong niya. Ngumiti si Elias. Iyan ang isa sa mga bagay na tinutunan ko mula pagkabata. Marami po ba kayong libro? Marami, sagot niya. Iyan ang naging mundo ko. Tahimik si Lira. Sa unang pagkakataon, napagtanto niyang ang lalaking ito, na pinakasalan niya ng sapilitan, ay mailalim na hindi niya inaasahan. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting naging magaan ang pakiramdam ni Lira. Nasanay siyang kausapin si Elias tuwing gabi. Tungkol sa simpleng bagay, panahon, pagkain, mga alaala. Isang gabi, tinanong siya ni Elias. Masaya ka ba rito? Natigilan si Lira. Hindi ko po alam kung paano sasagutin. Tumango si Elias. Hindi kita pipilitin na maging masaya. Gusto ko lang malaman kung ligtas ka. Ligtas. Isang salitang matagal nang hindi naramdaman ni Lira. Samantala, sa bahay ng kanyang ama, galit na galit si Doña Celia. Bakit parang wala siyang problema? Inis niyang sabi kay Maritz. Dapat nahihirapan na siya. Bulag ang napangasawa niya, sagot ni Maritz. Ano pa bang aasahan niya? Ngunit sa loob-loob ni Doña Celia, may kakaibang kaba. Hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niya ay may mali. Isang linggo ang lumipas nang biglang dumalaw si Doña Celia sa bahay ni Lira at Elias, nang walang paalam. Pagbukas ng pinto ni Lira, muntik na siyang mapaatras. Madrasta, mahina niyang sabi. Tite, sagot ni Doña Celia. Ganito ba ang buhay mo ngayon? Tiningnan niya ang loob ng bahay, malinis, maayos, tahimik. Naglilinis ka pa rin, tanong niya.
Oo po. Napansin ni Doña Celia si Elias na nakaupo sa silya. O, buhay ka pa pala, malamig niyang sabi. Hindi nagpakita ng galit si Elias. Magandang hapon po. Hindi inaasahan ni Doña Celia ang mahinahong sagot. Akala ko ba bulag ka? Tanong niya nang may pang-iinsulto. Opo, sagot ni Elias. Pero nakakarinig pa rin po ako. Napangiti si Lira ng bahagya, isang ngiting hindi napansin ng madrasta niya. Habang nag-uusap sila, napansin ni Doña Celia ang isang bagay. May mga gamit sa bahay na mukhang mahal. May orasan na hindi pangkaraniwan. May radyo na bagong modelo. Lira, tanong niya, saan galing ang mga ito? Bago pa makasagot si Lira, sumagot si Elias. Regalo po. Napakunot ang noo ni Doña Celia. Kanino? Sa kaibigan, maikli niyang sagot. Hindi na nagtanong si Doña Celia, ngunit mula noon, nagsimulang gumulong ang kanyang hinala. Pag-alis ng madrasta niya, nanginginig si Lira. Pasensya na po, sabi niya kay Elias. Masama po siyang magsalita. Tahimik si Elias. Sanay na ako, sagot niya. Sa mga taong minamaliit ka. Sagot niya. Pero hindi nila alam ang buong kwento. Napatingin si Lira sa kanya. Anong ibig ninyong sabihin? Ngumiti si Elias, isang iting mailihim. Darating ang panahon, sabi niya, na malalaman mo rin. Lumipas ang mga araw. Nagsimulang magbukas ang loob ni Lira kay Elias. Ikinuwento niya ang kanyang pagkabata, ang pang-aapi ng madrasta, ang pananahimik ng ama. Hindi siya hinusgahan ni Elias. Hindi siya pinayuhan ng pilit. Nakinig lang siya. Isang gabi, habang umuulan, biglang nawalan ng kuryente sa baryo. Kinabahan si Lira. Elias, mahina niyang tawag. Huwag kang matakot, sagot niya. Sanay ako sa dilim. Lumapit siya kay Lira at marahang hinawakan ang kamay nito, walang pagnanasa, walang pilit. Sa sandaling iyon, may kakaibang init na naramdaman si Lira. Hindi niya alam kung ano iyon. Ngunit alam niyang hindi ito takot. Sa labas, patuloy ang ulan. Sa loob ng bahay, unti-unting may nabubuong tiwala. Ngunit sa malayo, si Doña Celia ay may binabalak. At si Elias ay patuloy na nagtatago ng isang katotohanan na kapag nabunyag, ay iayanig sa buong baryo. Habang lumilipas ang mga linggo, unti-unting nagbabago ang buhay ni Lira sa bahay ni Elias. Hindi man marangya ang kanilang pamumuhay, may katahimikan itong hindi niya kailanman naranasan sa bahay ng kanyang ama. Tuwing umaga, magkasabay silang kakain ng almusal. Si Elias ay laging maingat, alam niya kung nasaan ang tasa, kung gaano kainit ang kape, at kung kailan handa na ang pagkain. Hindi siya nagkakamali na parabang matagal na niyang kabisado ang lahat. Isang araw, habang naglalakad sila sa palengke, may napansin si Lira na ikinagulat niya. Huminto si Elias bigla. May paparating na kariton, sabi niya. Napatingin si Lira. Totoo nga, may kariton na paparating mula sa kaliwa. Paano niyo po nalaman, tanong niya. Ngumiti si Elias. Sa tunog. At sa galaw ng hangin. Tumango si Lira, ngunit sa loob-loob niya, may kakaibang tanong na nabuo. Hindi lang iyon ang unang beses. Minsan, habang nasa bahay sila, biglang sinabi ni Elias. Naiwan mo ang kutsilyo sa gilid ng mesa. Napatingin si Lira. Tama siya. Paano niyo po alam, tanong niya muli. Naamoy ko ang hiwa ng sibuyas, sagot ni Elias. At alam ko kung saan ka huling tumayo. Muli, tumahimik si Lira. Hindi niya alam kung dapat ba siyang humanga o maghinala. Sa baryo, nagsimula ring mapansin ng mga tao ang kakaibang pamumuhay ni Lira at Elias. Parang hindi naman nahihirapan si Lira, bulong ng mga kapitbahay. Akala natin kawawa siya. May ilan na nagsasabing malas pa rin ang kapalaran ni Lira. Ngunit may iba na nagsisimulang magtanong, bakit tila maayos ang lahat? Samantala, si Doña Celia ay hindi mapalagay. Isang hapon, dumalaw siya sa bahay ng isang matandang babae sa baryo, si Aling Rosa, kilala bilang tsismosa at mapagmasid. Rosa, tanong niya, ano ang balita kina Lira? Nagkunwari si Aling Rosa na nag-iisip. Maayos daw ang buhay nila, sagot niya. Tahimik. Walang gulo. Namutla si Doña Celia. Imposible, bulong niya. Bulag ang lalaking iyon.
Ngunit mas lalo siyang nabahala nang marinig ang susunod na sinabi ni Aling Rosa. May mga bisitang pumupunta roon minsan, dagdag niya. Mga sasakyang hindi pangkaraniwan sa baryo. Nanginig ang kamay ni Doña Celia. Sa bahay ni Lira, isang gabi may dumating na bisita. Narinig ni Lira ang tunog ng sasakyan sa labas, hindi ito kariton, hindi rin motorsiklo. Isa itong kotse. Elias, sabi niya, may tao sa labas. Tumango si Elias. Kilalang-kilala ko ang tunog ng sasakyang iyan. Nagulat si Lira. Kaibigan niyo po. Sagot niya. Matagal ko na silang kakilala. Pumasok ang dalawang lalaki, maayos ang damit, magalang ang kilos. Ginoong Elias, sabi ng isa. Nandito na po ang mga papeles. Biglang nanigas si Lira. Sa opisina na lang natin pag-usapan, sagot ni Elias sa mahinahong tinig. Napansin ni Lira ang isang bagay, biglang nagbago ang tono ng boses ni Elias. Hindi na ito ang tahimik at simpleng lalaking nakilala niya. Ito ay boses ng isang taong sanay sundin. Pag-alis ng mga bisita, hindi napigilan ni Lira ang sarili. Elias, sino po sila? Tanong niya. Tahimik si Elias sandali. Mga kaibigan, sagot niya. Sa negosyo. Negosyo, ulit ni Lira. Hindi na siya nagtanong pa. Ngunit sa puso niya, lalong lumaki ang palaisipan. Kinabukasan, napansin ni Lira na may bagong damit si Elias, mas maayos, mas mahal ang tela. May pupuntahan po ba kayo? Tanong niya. May aasikasuhin lang, sagot ni Elias. Pwede po ba akong sumama? Tumigil si Elias sa pag-aayos. Hindi pa ngayon, sabi niya. Sa tamang panahon. Masakit iyon para kay Lira, hindi dahil sa pagtanggi, kundi dahil sa pakiramdam na may bahagi ng buhay ni Elias na hindi siya kabilang. Isang gabi, habang natutulog si Elias, nagising si Lira sa tunog ng boses mula sa kabilang silid. Mahina, pero malinaw. Siguraduhin ninyong walang makakaalam, sabi ni Elias. Hindi pa handa si Lira. Nanlamig si Lira. Hindi pa handa sa ano? Kinabukasan, dumating si Doña Celia sa baryo. Diretso siyang nagtungo sa bahay ni Lira. Pagkakita niya sa paligid, lalo siyang nainis. Masyadong maayos para sa isang bulag, bulong niya sa sarili. Habang nag-uusap sila, biglang napansin ni Doña Celia ang isang dokumento sa mesa, may tatak ng isang malaking kumpanya. Anong papel ito? Tanong niya. Bago pa makasagot si Lira, dumating si Elias. Pribadong bagay po, mahinahon niyang sabi. Tiningnan siya ni Doña Celia mula ulo hanggang paa. Talagang bulag ka ba? Bigla niyang tanong. Tumahimik ang buong bahay. Ngumiti si Elias, ngunit sa pagkakataong ito, ang ngiti niya ay may kakaibang kumpiyansa. Opo, sagot niya. Bulag po ako. Ngunit sa loob-loob ni Doña Celia, may nagsisigaw na hinala. At sa puso ni Lira, unti-unti nang nabubuo ang isang katotohanan. Ang lalaking pinakasalan niya ay hindi simpleng bulag na mahirap. May lihim siyang mas malaki kaysa sa inaakala ng lahat. At ang lihim na iyon ay malapit ng mabunyag. Simula nang dumalaw muli si Doña Celia, hindi na mapalagay ang loob ni Lira. Kahit pilitin niyang maging normal ang lahat, ramdam niyang may mabigat na ulap na nakabitin sa kanilang tahanan. Tuwing titingnan niya si Elias, hindi na lang siya nakakakita ng isang bulag na lalaking tahimik at mabait. May iba na siyang nakikita, isang lalaking may kumpiyansa, may kontrol, at tila may kapangyarihang hindi niya maipaliwanag. Isang umaga, naglakas loob si Lira na magtanong. Elias, mahinahon niyang sabi habang nagtitimpla ng kape, pwede po ba kitang tanungin? Tumango si Elias. Ano iyon? May tinatago po ba kayo sa akin? Tahimik ang buong bahay. Tanging tunog ng kumukulong tubig ang maririnig. Matagal bago nagsalita si Elias. Hindi kita niloloko, sagot niya. Pero may mga bagay akong hindi pa sinasabi. Nanikip ang dibdib ni Lira. Bakit po? Dahil ayokong masaktan ka, sagot niya. At dahil ayokong isipin mong ginamit kita. Napaupo si Lira. Ginamit sa ano? Hindi agad sumagot si Elias. Sa halip, tumayo siya at marahang naglakad papunta sa aparador. Kinuha niya ang isang makapal na sobre at inilapag sa mesa. Buksan mo, sabi niya. Nang buksan ni Lira ang sobre, halos manginig ang kanyang mga kamay.
mga papeles, mga kontrata, at isang visa. Nanlaki ang kanyang mata. Nakasaad dito, mahina niyang sabi, si Elias Montenegro. Parang huminto ang mundo. Elias, ano po ito? Nanginginig niyang tanong. Huminga ng malalim si Elias. Hindi ako mahirap, sabi niya. At hindi rin ako karaniwang bulag na lalaki. Unti-unting ipinaliwanag ni Elias ang lahat. Ipinanganak siya sa isang mayamang pamilya. Bata pa lamang siya ng mabulag dahil sa isang aksidente, isang insidenteng may kinalaman sa mga taong pinagkakatiwalaan nila. Mula noon, natutunan niyang huwag magtiwala agad. Lumaki siyang may pera, ngunit kulang sa pagmamahal. Maraming tao ang lumalapit sa akin dahil sa yaman, sabi ni Elias. Hindi dahil sa kung sino ako. Kaya nang mabalitaan niyang may isang dalagang ipapakasal sa kanya ng sapilitan, isang babaeng hindi alam ang tungkol sa kanyang yaman, nakaramdam siya ng kakaibang interes. Hindi kita pinili dahil sa awa, dagdag niya. Pinili kita dahil nakita ko ang katahimikan at katapatan mo. Napaluha si Lyra. Pero bakit po ninyo itinago, tanong niya. Dahil gusto kong malaman kung paano mo ako pakikitunguhan, bilang tao, hindi bilang mayaman. Tahimik na umiyak si Lyra. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa bigat ng emosyon. Samantala, sa kabilang dako ng baryo, tuluyan ang nalaman ni Doña Celia ang katotohanan. Isang kapitbahay ang nagkwento tungkol sa sasakyang madalas dumating sa bahay ni Lyra. May logo ng malaking kumpanya, sabi nito. Narinig ko ang pangalang Montenegro. Namutla si Doña Celia. Hindi maaari, bulong niya. Agad siyang nagpunta sa munisipyo, nagtanong, at naghalungkat ng impormasyon. At doon niya nakita ang katotohanan. Ang lalaking ipinakasal niya kay Lyra ay isang bilyonaryo. Nanginginig sa galit at pagsisisi, dumiretso si Doña Celia sa bahay ni Elias. Pagdating niya roon, nakabihis ng maayos si Elias. Nakaupo siya sa sala, kalma, tahimik, parang matagal nang hinihintay ang pagdating niya. Kayo pala iyon, malamig na sabi ni Doña Celia. Ikaw ang Montenegro. Opo, sagot ni Elias. Ako nga. Niloko mo kami, sigaw ni Doña Celia. Ngumiti si Elias. Hindi po. Kayo ang nagpakasal sa akin ng sapilitan kay Lyra. Napaatras si Doña Celia. Kung alam ko lang. Kung alam niyo lang, putol ni Elias, hindi niyo siya ibibigay sa akin. Nanlumo si Doña Celia. Sa likod ng pinto, naroon si Lyra, narinig ang lahat. Lumabas siya, nanginginig pero matatag. Madrasta, sabi niya, hindi niyo ako ibinigay dahil mahal niyo ako. Ibinigay niyo ako dahil ayaw niyo na sa akin. Tahimik si Doña Celia. Sa unang pagkakataon, wala siyang maisagot. At doon, tuluyang gumuho ang lahat ng kanyang plano. Ngunit para kay Lyra, may isa pang tanong na bumabagabag sa kanyang puso. Elias, sabi niya, totoo po ba ang lahat ng nararamdaman ninyo sa akin? Tumayo si Elias at humarap sa kanya. Sa lahat ng kasinungalingan sa buhay ko, sabi niya, ang pagmamahal ko sa iyo ang tanging totoo. Napaluha si Lyra, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pag-asa. Matapos mabunyag ang katotohanan tungkol kay Elias, nagbago ang takbo ng buhay ni Lyra. Ang mga araw na puno ng tanong ay napalitan ng mga gabing puno ng pagninilay. Hindi madaling tanggapin ang lahat, ang kasinungalingan, ang lihim, at ang bigat ng katotohanan. Ngunit higit sa lahat, kailangan niyang sagutin ang isang tanong. Mananatili ba siya o aalis? Isang gabi, habang tahimik ang bahay, nagsalita si Lyra. Elias, mahinahon niyang sabi, kailangan kong malaman kung sino talaga ako sa buhay mo. Tahimik na nakinig si Elias. Hindi ako galit, patuloy ni Lyra. Pero nasaktan ako. Dahil kahit mabuti ang intensyon mo, may itinago ka pa rin. Tumango si Elias. Karapatan mong magalit, sabi niya. At kung gusto mong umalis, tatanggapin ko. Nanlaki ang mata ni Lyra. Talaga po? Sagot ni Elias. Hindi kita ikinulong. Hindi kita binili. Malaya ka. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Lyra ang kaibahan ni Elias sa lahat ng taong nanakit sa kanya noon. Hindi siya pinipilit. Hindi siya tinatakot. Hindi siya minamaliit. Lumipas ang ilang araw. Umuwi si Lyra sa bahay ng kanyang ama upang mag-isip.
Pagdating niya roon, tila mas maliit ang bahay kaysa sa dati. Mas tahimik. Mas malamig. Si Ramon, ang kanyang ama, ay agad lumapit sa kanya. Anak, nanginginig niyang sabi, patawarin mo ako. Tumingin si Lyra sa kanya, walang galit, pero puno ng pagod. Matagal ko na po kayong pinatawad, sagot niya. Pero hindi ko makakalimutan. Sa isang sulok, naroon si Doña Celia, wala na ang dating tikas. Wala na ang yabang. Ang balitang ang lalaking ipinakasal niya kay Lyra ay isang bilyonaryo ay kumalat na sa buong baryo. At kasama ng balitang iyon ang pagsisisi. Lyra, mahina niyang sabi, kung pwede lang ibalik ang panahon. Hindi na po kailangan, putol ni Lyra. Matagal na po akong ibinigay ninyo. Tahimik ang buong bahay. Kinabukasan, dumating si Elias sa baryo, kasama ang kanyang mga abogado at ilang opisyal ng munisipyo. Nagtipon ang mga tao. May kaba. May usisa. Hindi nila inaasahan ang susunod na mangyayari. Tumayo si Elias sa gitna ng plaza. Hindi ako narito para maghiganti, malakas niyang sabi. Narito ako para itama ang mali. Ipinahayag niya ang isang desisyon. Ang lupang sinakop ni Doña Celia gamit ang panlilinlang ay babawiin. Ang mga dokumentong ginamit niya para agawin ang bahagi ng mana ni Lyra ay ilalantad. Namumutla si Doña Celia. Hindi mo ito pwedeng gawin, sigaw niya. Tumingin si Elias sa direksyon niya. Hindi ko ito ginagawa dahil asawa ko si Lyra, sabi niya. Ginagawa ko ito dahil mali ang ginawa mo. Isa-isang lumabas ang ebidensya. At sa harap ng buong baryo, bumagsak ang lahat ng kasinungalingan ni Doña Celia. Sa huli, siya ay napilitang lisanin ang baryo, wala ang kayamanan, wala ang dangal, at wala ang kontrol na matagal niyang iningatan. Hindi siya ikinulong. Ngunit nawalan siya ng lahat. Samantala, si Marites, ang anak niya, ay naiwan, walang galit kay Lyra, kundi puno ng hiya. Pagkatapos ng lahat, lumapit si Lyra kay Elias. Bakit po ninyo ginawa ang lahat ng ito? Tanong niya. Dahil hindi ka basura, sagot ni Elias. At dahil may karapatan kang pumili ng sarili mong buhay. Lumipas ang ilang buwan. Lumipat sina Lyra at Elias sa lungsod, hindi para magpakasasa sa yaman, kundi para magsimula muli. Doon, tinulungan ni Lyra si Elias sa kanyang foundation, isang organisasyong tumutulong sa mga babaeng inaapi at mga taong may kapansanan. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Lyra na may silbi siya, hindi dahil kailangan siya, kundi dahil pinili niya. Isang gabi, sa gitna ng tahimik na hardin, nagsalita si Elias. Lyra, sabi niya, pwede ba kitang tanungin? Ngumiti si Lyra. Ano po iyon? Kayo na alam mo na ang lahat, pipiliin mo pa rin ba akong mahalin? Tahimik si Lyra. Lumapit siya at hinawakan ang kamay ni Elias. Hindi ko pinili ang kasal, sabi niya. Pero pinipili kita araw-araw. Napangiti si Elias, isang iting puno ng kapayapaan. Sa huli, ang babaeng ipinakasal sa isang lalaking bulag upang itapon. Ay siya ring babaeng nakahanap ng liwanag sa dilim. At ang madrastang nagplano ng lahat. Ay siya ring natalo ng sariling kasakiman.